Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang gabi, lalo na doon sa nasa kabila ng ating daigdig. There is no time and space between us. We are one. So we are now on diary entry number 855. This is December 30, 1936. The year is coming to an end. I took today as the day of the monthly retreat. My spirit engrossed itself in the benefits that God has lavished on me throughout this whole year. My soul trembled at the sight of this immensity of God's graces. From my soul there burst forth a hymn of thanksgiving to the Lord. For a whole hour, I remained steeped in adoration and thanksgiving, contemplating one by one the benefits I had received from God and also my own minor shortcomings. All that this year contained has gone into the abyss of eternity. Nothing is lost. I am glad that nothing gets lost. Disyembre 30, 1936. Malapit na matapos ang taon. Ngayon ay araw ng buwan ng retreat. Itinuong pansin ng aking espiritu ang sarili nito sa mga biyayang ipinagkaloob sa akin ng Diyos sa buong taon. Nanginig ang aking kaluluwa sa dami ng mga biyaya ng Diyos. Mula sa aking kaluluwa, may bumugsong musika ng pasasalamat sa Panginoon. Sa buong isang oras na natili akong nakababad sa pagsamba at pasasalamat. Isa-isang pinagnilayan ang mga biyayang aking natanggap mula sa Diyos, maging ang mga maliliit kong pagkukulang. Ang lahat ng ibinunga ng taong ito ay nalunod na sa kawalan ng walang hanggan. Walang nasayang. Nagagalak ako na walang nasayang. Okay, so mapapansin nyo, halos araw-araw, hindi halos, no? Talaga everyday, may entry si Faustina. So makikita natin yon sa date, no? Bago magsimula ang diary, December 24, 25, 26, 27, 30. Hanggang dire-diretso, no? So everyday, bakit nakakapagtala siya sa kanyang diary? Sapagat napakarami na niyang oras ngayon. Dahil naka-confine siya sa ospital. Hanggang sa ilalabas siya and then after some time, babalik na naman ng ospital. So pabalik-balik na siya ng ospital. Parang sinasadya na pabalik-balik siya sa ospital kasi nga, kailangan niyang tapusin yung kanyang misyon. At matatapos lang yung misyon na yon kapag wala na siyang kaabalahan. And so she had to be confined in the hospital para makapagsulat siya. So tingnan niyo yung tingnan niyo yung purpose. Kung sa ordinary yung tao, halimbawa tayo, no, pabalik-balik tayo ng ospital. So baka lungkot na tayo at awang-awa na tayo, tapos bagsak na bagsak siguro yung moral natin, tapos wala pang dumadalaw, no? Kay Faustina, walang dumadalaw eh. Ang isang reason nga kasi ay nakakahawang kanyang sakit. So kung tayo, no, in the span of 2 years or more, pabalik-balik lang mag-isa, talaga sigurong bumigay na yung mental body natin. Siguro ay yung depression, umatake na hanggang doon sa halos mabaliw ka na. At yung iba, di ba, ay nagpapakamatay pa dahil hindi kinakaya yung ganong pakiramdam. But for Faustina, she was able to realize early on, no? Kasi nagreklamo rin siya nung una na walang dumadalaw sa kanya, ganyan. Wala man lang siyang paayos na ilaw paggabi. Talang yung sa kabila, may radyo pa, may headphone pa, no? It was made on purpose dahil ang dami niyang naisulat. So, tingnan nyo, nasa diary 800 tayo, no? Nung pumasok siya sa ospital na ito, sa Pradnik.
yung mahigit kalahati ng entry sa diary ay naisulat nung siya ay may sakit. Kung hindi siya na ospital, she will never have the time to write all this kasi ang tagal na niya sa kumbento, 'di ba? Oo, mahigit 5 years na to. Nasa kumbento siya, no? Pero yung nasulat niya, nasa mga 700 something lang, 'di ba? Kasi nga, ang dami niyang ginagawa. Nagluluto, naglilinis, no? Talagang wala ng kapaguran, wala ng tigil, tas magdadasal pa, no? Tas magsusulat pa sa diary dahil yun ang sinabi sa kanya ni Jesus na isulat niya. Sa ospital, short period lang yun. I-compare mo nung nasa kumbento siya, pero umabot ng mahigit 1,000 ang kanyang entries, no, sa diary. Naisip ko tuloy, no, yung syempre yung mga na-COVID na talagang they were left alone in their room dahil nga ano, no, may COVID, tas walang dumadalaw, no, but they had connection naman to the outside world kasi 'di ba may cellphone naman tayo. Nakakausap sila with exemption nung iba, no, talagang parang kasi yung kakilala ko parang hindi. Kaya naman nawalan ng connection kasi hindi na sila masyadong makapagsalita, naka-oxygen. So, limited yung kanilang video and call opportunity kahit may cellphone. But for others, for all naman, meron namang cellphone. So, anytime nakakapagkwentuhan, nakakapagkumustahan. So, hindi naman talaga literally isolated. No? So, malaking tulong yung gadget natin, yung technology natin. Kasi nakakaalis yun ng pagkainip. No? Kapag gusto nating may panoorin, gusto nating makinig ng misa, gusto nating makinig ng musika, spiritual music, ganun. If you want to join meetings online, so that made the technology possible for them kahit naka-isolate sila, no? Nandun sila sa mga room nila. But for Faustina, it was impossible. Kasi wala namang ganun pang technology nung araw. So the most that she could do during those times was to write and write and write. So sulat lang siya ng sulat. And she was able to deliver so many messages coming from the Lord and all her reflections also na pinapakinabangan natin ngayon. Ito rin yung ginagawa natin ngayon. Tinutuloy natin yung reflection, deepening o pagpapalalim sa mga sinulat niya. Kasi kung ordinaryong soul, no, mahihirapan talagang intindihin ang kanyang diary kasi it takes a lot of spiritual knowledge para intindihin yan kasi nga palalim siya ng palalim. So, kung bagong ano ka pa lang sa devotion, sa spiritual path, no, bagong ano ka pa lang, yung kumbaga bagong buhay ka pa lang, no, from very purely worldly nature, mga karanasan sa corporate world at anything, hindi mo siya maiintindihan. So, you need to really devote many, many hours in correlating, studying other things, hindi lang sa diary kasi mahirap mo po kayong intindihin. So, ako kung hindi dahil doon sa mga previous efforts to really read and read, at hindi lang po yan pwedeng reading kasi gagamitin mo lang yan, mental faculties mo. But you also have to undergo or to observe character building, discipline. Kasi kung wala yon, yun nga, mental lang. Parang armchair, ano ka lang, no? Armchair devotee. Aral lang ng aral. Maraming ganun, no? Theologians, no? Pero kulang doon sa immersion. Kulang sa practice, kulang sa gawa, no? Kasi kailangan meron din tayong integration to our brothers and sisters, lalong-lalo na to those in the outskirts, no? Doon sa mga nasa laylayan ng lipunan. Kasi kapag purely heaven ka lang, no? Yung nakataas lang ang paa mo patungo sa langit, parang gano'n, no?
figuratively speaking, hindi lapat ang paa mo sa lupa. Hindi ka connected both above and below. Pag above, to heaven, below sa earth, no? So, hindi lang yan puro kabasa, hindi lang yan puro kaaral, kundi kailangan mo rin immersion, integration. Meron ka ring pagdurusa. You also have to undergo sufferings, pwedeng sakit, no? Pwedeng mental sufferings, pwedeng humiliation, pwedeng lahat, no, ng naranasan ni Faustina. Those are examples of experiences that a soul needs para mas maintindihan mo yung higher or deeper spirituality. Hindi lang pwedeng dasal lang tayo ng dasal. Eternal Father, I offer you. So, ganyan ka lang. Tapos every 3 p.m., no? You expired Jesus, ganyan-ganyan, no? Hindi pwedeng ganun lang. Huwag nating katamaran yung pag-aaral, pagbabasa, Bible, mga newsletters of spiritual importance, yung mga treatise ng ating mga doctors of the church, no? Kahit yung mga buhay pa, yung mga sinusulat ng mga theologians, mga sinusulat ni Pope, lahat yan, no? Find time to read. Sa una, mahirapan kang iisipin, intindihin, but by and by, you will get the feel of it. Nagkakaroon tayo ng grace kasi isang grasya po yan yung ibubuhos ng Diyos sa atin ang kaliwanagan. Kapag ibinuhos ang grasya ng kaliwanagan, mas nauunawaan natin ang mga bagay-bagay. Kasi nakikita natin yung deeper meaning ng mga nasasaad. Lalo't lalo na ito ay mga bagay na hindi natin nakikita at ordinarily na experience. But if the soul is really determined to travel the path, no, the less traveled road, sabi nga, no. Kapag ang isang kaluluwa ay nagdesisyon na lakbayin ang hindi gasinong nilalakarang daan, katulad ni Pablo, no, magkakaroon ng kaliwanagan, magkakaroon ng downpour of light. No? At pag bumaba yung liwanag na yon, yung mga bagay na nakukubli ng lambong, no, the veil, no, things that are veiled, bigla nating nakikita ng may kaliwanagan. Engage yourself in corporal works of mercy. Yung iba sa ating mga kapatid, nag-aakyat or nag-enthrone ng image ng divine mercy sa mga bahay-bahay, sa mga opisina. Those are good things. Organizing divine mercy apostolates, organizations at the parish or community level. No? Mahalaga na hindi natin kinakanya lang yung kaalaman. Mahalaga na we reach out to people so that they would also be touched. No? And in the process, nakikita mo na naliligtas mo yung mga kaluluwa. Yung mga ordinarily ay trabaho lang ng trabaho, nakitan mo ng divine mercy, biglang sumisimba na ng Sunday, no? Mag-umpisa sa ganon. Pagsimba na ng Sunday, and then maybe the whole family would be praying already, or maybe may mga pinagdaanan na malalagpasan, and in that way we are able to save souls. And at the end of our journey here on earth, marami tayong maisusulit sa ating Panginoon. No? Pag tinanong tayo ni Jesus, what have you done? Ito po, Panginoon, ang mga nagawa ko. Actually, you don't have to tell it because the Lord has a record of everything that transpired in our whole life. No? Mula dun sa paglikha sa atin sa pamamagitan ng egg cell at sperm cell, mula pa doon and even prior to that. No? Kasi tinawag na tayo bago pa man ang panahon, even before time. So we would be able to see it, makikita natin yan because everything has been recorded in the book of life. Kaya hindi mo kailangan mag-report because the book will present itself and we would be able to read what has been written in the book of life. And in the case of Faustina, this is a year-ender, no? Pero siya, parang ano din, TV, no? Pag mag-end na yung year, di ba? May year-ender report yan.
Si Faustina, she recalled what had transpired for the past year, and she was very thankful for all the graces she received for the whole year. And sabi nga niya, walang nasayang. Lahat ng naganap for the whole year, na-integrate na doon sa eternity, doon sa kawalang hanggan. Nandun na yun. It is already recorded there. Lahat ng ginawa natin, whether may mga transgressions tayo and everything, we will always be given the chance to correct ourselves, to rectify and be clean again. And for all the things that we had done that had made people better also, all the things that all the good things that we had done, lahat ng mga mabubuting bagay na nagawa natin, lahat yon ay mapupunta sa aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay ay nandun sa kawalang hanggan at doon matatala ito lahat, which we can access. No? Pwede natin yung ma-access anytime. Actually, yung pag sinabing it is not lost, no? Kasi pwede mo na uli pwede mo yung balikan. Parang sinasabi kasi sa mundo, no? Kapag natapos ng oras, tapos na. Pero actually, mali yun eh. Yung sasabihin nila na time is gold, no? Tapos, nasayang mo yung oras, wala na, tapos na. Actually, hindi po ganon. Because there is no concept of time. Again, ulitin natin. There is no concept of time. God has no concept of time. Dito lang sa mundo may concept of time. We can always access what had happened. Kung ano ang nangyari sa nakaraan, pwede nating i-access, pwede natin yang i-correct, lalong-lalo na kung mali yung nagawa natin. So, pwede mo siyang balikan. You can also access your future. Kaya lang it is not easy for us kung hindi talaga tayo ganon ka lalim ang ating spirituality, because it needs a lot of trust, it needs a lot of discipline para ma-access mo yung future. I haven't been that good yet on that aspect, no? Although, visualizing, yung pag-visualize mo lang would already give birth to the concept. Kung ano yung nandoon, iisipin mo lang no? It is already your future. Your future is already happening at this moment in time. So it will just take a matter of time to manifest, but you can actually access your future just by visualizing. Kung anong gusto mong isipin, no, yun na yun. Yun na yung pwede mong makita. And again, it takes a lot of discipline and faith and trust. So again, this is the last almost 2 days before the year end. Today is the first day of June. Parang kailan lang nagsimula yung 2024. And now, 5 buwan na yung natapos. So, sa pagtatapos ng 5 buwan, what have we done? Pwede nating balikan yan. Ano ang nagawa ko na? Anong mga naging pagkukulang ko? Ano pa ang pwede kong gawin? Ialay natin lahat sa Panginoon.